Papatok kaya sa market ang AX180 ni QJ Motor. Yung bilis, may ibubuga. Natin yung feature and specs ng motorcycle na to, at kita nyo naman talaga, no, yung datingan pa lang talagang aggressive, di ba? Yung kanyang front design, as you can see, lahat ng ilaw niyan is LED. Yung sukat ng gulong sa unahan is 180 by 14 tubeless yan, ha. Tapos yung braking system niya, type yung naka ABS yan, and at the same time may TCS, at yung kanya po suspension, naka telescopic port suspension tayo, di ba? Para may winglet yung part na to, di ba? Yan yung goods na goods, talagang aggressive yung datingan, di ba? Yung sukat ng gulong sa likod is 120/70 by 14. CST nga pala yung ginamit dito ng QJ Motor. At the same time, yung kanya pong suspension tayo po naka dual shock suspension, at ang rear brake niya po is naka disc brake tayo. At the same time ay may ABS din yan. Yung unahan naka ano din yan, ha, naka disc brake din tayo sa unahan, no? 'Di ba? Yung kanyang tangke is 10 liters capacity, 'di ba? Medyo malaki yung tangke niya, talagang madami tayong malalaman yan. And ayon kay QJ Motor is pumapalo yan ng 35 kilometers per liter. And of course, depende pa din naman sa paggamit natin ng unit. Then nakakilas na rin po tayo, and then katabi ng ating ignition yung fuel and seat, 'di ba? Ayun, hindi natin kailangan bumaba ng unit para magpagas kasi dito po yung kanyang gas tank. Kaya then silipin po natin yung kanyang under seat compartment. Pindutin natin yung seat na yan, then magbubukas yun, 'di ba? Oh, ang lalim, 'di ba, nung kanyang under seat compartment. Marami tayong pwedeng ilagay dito, and I'm not sure lang kung kasya yung full face dito kasi medyo masikip ng konti, 'di ba? May naka-emboss dito. Pero half face kasang kasya diyan. And yung may ibang gamit natin, pwede naman natin ilagay diyan. 'Di ba? Goods na goods yung tangke niya. 'Di ba? Yung ating tangke, you know, 10 liters 'yan. Yung design niya, kita mo naman yan, sporty talaga yung datingan, ha. Ayun, oh. Ang ganda ng color combination niya, oh. Red and black, talagang aggressive, talagang astig yung datingan, ha. Then of course, sa kanyang mga buttons naman, itong ating left portion tayo po ay may passing light. Then high and low beam button, turn signal button, at yung ating busina nandyan din. Then ito pa ating hazard, may idling system din tayo, diba? Idling system din yan. At tayo pong ating starting system na button ito. So yun lang, napaka basic din lang naman ng mga buttons niya, no? And then sa kanya pong display panel, may adjust and set tayo. Kagandahan dyan, touchscreen yan, no? Touchscreen kung may adjust tayo, diba? Long press lang natin yan. Then makikita natin dyan yung ating check engine, ABS, DCS, speedometer, battery life indicator, fuel consumption indicator. So mga information na kailangan natin is nasa kanyang LED display naman. Ganda ng ilaw nyo, diba? Lahat LED, aggressive, ha? Ganda ng design sa unahan, no? Then sa likod, may habakan naman tayo dito, no? Ayan, no? Then ayun, no, goods na goods talaga din yung unit na to, oh. LED din yung lahat ng ilaw niya. Kanyang tambutso, medyo malaki ng konti, at may heat guard cover tayo. So pagdating po sa kanyang makina, siya po ay naka 4 strokes, single overhead cam, 4 bulbs, fuel injected, liquid cooled, at nagbibigay ng maximum power na 13 kilowatts at 8,500 RPM, and maximum torque of 15 Newton meter of torque at 6,500 RPM. May bore na 60 mm at may stroke na 61.8 mm. May bigat na 127 kg, may ground clearance na 145 mm. Kita mo naman yan, di ba? Talagang hindi rin papahuli talaga yung kanyang makina, no? At siya po ay 175cc. Alright, so let's go. Test drive natin si AX180. So pag start naman niya ay same lang ng mga scooter din naman, no? Yung tunog niya, oh. Oho! Diba? Swabing-swabing yung kanyang tunugan. Medyo nalilitan lang ako sa kanya, ayun, no? Para makipot siya ng konti, unlike to sa mga ibang nasa market na 160cc or 155. Alright, naka center stand, abot-abot naman tayo, ano? Left and right, 511 tayo na reference, abot-abot naman natin. Alright, ikot tayo sa highway. Tinesting ko siya kagabi. Yung ilaw niya malakas naman, pero syempre kung lagi tayo magbabiyahe, especially pag abutin tayo ng gabi, better na magpa-install tayo ng auxiliary light para at least talagang maliwanag. Kasi hindi pa masyadong maliwanag yung ilaw niya, pag sa gabi, lalo na kung malayo yung pupuntahan natin. Hop! Yung kanya throttle response, accurate, talagang mabilis, hindi delay. Isa sa nagustuhan ko dito, kaya AX180. So lahat naman halos na gamit natin na Bristol and QJ Motor is accurate talaga yung kanilang throttle response. Kagandahan dito, napaka basic lang ng mga information, di ba?
May mode PO tayo, may mode P1. Para siyang hybrid engine, parang ganun. Dati nga nataan yan eh. Pwede nating palitan naman yan. Ganun, o diba? Mag-P1 siya. And then of course tayo po ay may idling system ha. So nakakatulong din yan upang hindi masyadong magamit yung ating gasolina in case sa traffic tayo. For fuel consumption purposes yun. At hindi na natin kailangan pang mag start ulit ng engine kasi pihitin lang natin. Once na naka-activate naman yan, isaanda na po yung kanyang makina. Alright. Yung suspension niya, okay naman yung suspension, hindi masyadong matigas. Yung normal na telescopic port suspension. Alright. Swabe ha. Masarap gamitin ha. Aggressive. Ang tanong na lang dito kung papatok ba sa market. Diba? May aksidente. Sabi yun. Kaya mag-ingat tayo palagi. At isang kagandahan pa dito kay AX180 is naka dual channel ABS. Alam naman natin talaga yung function ng ABS do. Kapag meron ang unit niyan, dagdag safety yun eh sa rider, di ba? In case may mga sudden brakes tayo, hindi tayo titilapon, dahan-dahan titigil yung unit. Medyo malakas yung hangin, though okay pa din naman, manageable. Yung bilis, may ibubuga. Yun ang masasabi ko dito, yung bilis niya may ibubuga. Yung 15.2 Newton meter of torque, di ba? Hindi rin talaga papahuli. Mabilis din talaga. Nasa 66 pa lang yung natatakbo ko. Medyo nabibilisan na ako. So balik na tayo. Ito lang naman ay short ride, di ba? Short ride na naman to. So balik na po tayo. Short ride lang to at first ride impression natin kay AX180. At all goods naman. Masarap gamitin. Kitang kita mo kung ilang speed na yung natatakbo mo, di ba? Paano speed ka na? Yung throttle response niya accurate. Yung suspension, yung normal plane ng suspension. Then yung braking system panalo kasi naka dual channel ABS tayo. Then at the same time may traction control system. Ayan o. Oh. Ito yung pantapat ni QJ dun sa mga nasa market na branded, ano. Doon tinaasan nila yung displacement kasi 175cc to eh. Okay na okay yung riding position natin ha, hindi masakit sa likod. Though aggressive yung datingan niya kasi sporty looks to. So available po ito sa Bristol Lucena ha. Kung kayo po may mga katanungan, so ilalagay ko po dyan sa ating screen yung kailan pong contact number in case kayo po may mga inquiry. Then marami pong available na big bike, scooter na 150, 160, may mga available po doon sila. So dito may konting lang disgrasya, may konting banggaan. Oh, hindi nagbigayan. Sana okay lang yung involved, no? Masok yung maliit na truck doon sa malaking truck. Minsan nakakatakot din talaga kapag nakakita ka ng ganyan aksidente sa daan tapos ikaw nagmamaneho. Kadalasan kapag nakakita ako ng aksidente sa daan na ganon at mabilis yung takbo ko, so medyo nagdadaan-daan na lang tayo. So yan po yung aking first ride impression kay AX180 ni QJ Motor. Again, available po ito sa Bristol Lucena, no, at sa iba pang Bristol stores. So mag-inquire lang po kayo doon. At masasabi ko lang, okay naman yung performance niya, no.
So masasabi ko lang dito, ano, okay naman yung tunog ng makina niya. Parang gigil, di ba? Parang ka mga ahabol lagi, oh. Panalo yung braking system. So yun naman yung mga napansin natin dito kay AX180. At isa lang nga dyan, ano, yung kanyang, feeling ko lang, ha, napakabala ako sa kanyang handlebar, ano. At medyo maikli lang yung unit. Parang maikli lang ako, ha, sa kanyang upuan. So matotal goods naman yung performance ito para sa akin. Though first ride pa lang naman ito, malalaman naman talaga yun sa long run, di ba? So maraming salamat again sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. This is Blackman Moto. Ingat po tayo palagi and peace out.